Magandang umaga mga kaambisyoso. Welcome po sa aking vlog. For today, pag-usapan natin ngayon ang magulong mundo ng pageantry. Miss Universe Thailand versus Miss Universe Philippines. Kasi unang-una sa lahat mga kaambisyoso, nakita ko doon na parang sinasabi ng mga Thai fans na di hamak daw mas magaling ang top 3 ng MUT 2023 kumpara sa top 3 ng Pilipinas sa Miss Universe. Tapos, sinasabi nila doon na parang mas magaling kung ikukumpara daw si Just Chowter kay Pauline Amelix, di hamak daw mas magaling daw si Just Chowter pagdating sa communication skills. Ang masabi ko lang talaga, wow. Masyado naman silang assuming. O di kayo na, naku, pag di nyo na nga kaya yung yung Q&A, kahit sa tanong sa inyo English, nagta-Thai language na lang kayo kasi hindi nyo na nga kaya yung IQ nyo na magsalita ng English. Nagsalita na nga kayo ng Thai language, mali pa yung pakaka-deliver nyo. Diba? Unang-una sa lahat, ayoko sanang patulan talaga itong mga buwisit natin. Tapos ito naman ang sabi ng isang source dito na taga-Thailand. Thailand dress design is fire. Ay, sorry. Pakialam ko naman kung ang Thailand ang design ng Thailand is lumiliyab. Thailand gonna be stronger. Sorry Philippines, Thailand will be take your place. Dapat unang-una sa lahat, bago kayo nagsasalita ng ganito sa mga taga-Pilipinas, sa mga kandidata namin na ipanglalaban namin sa international pageant, dapat tinatanong nyo kung may kalaban pa bang inyong kandidata na ipangbabato ninyo at ipapadala nyo sa bansang El Salvador. Dapat una, nagsisearch kayo sa Google kung sino pa ba yung mga kalaban nila o kalaban ni Tonyang. Siyempre, unang-una sa lahat dyan mga kaambisyosa, ang pinakamahigpit na kalaban ng Asia, Colombia, Venezuela, Brazil, USA, tapos ano pa ba? Dominican Republic, tapos South Africa, India, tapos syempre naman Pilipinas, kaya nga kayo nanggagalaiti, di ba? At binabash niyo pa yung aming kandidata. Unang-una sa lahat mga kaambisyosa, dapat hindi kayo nagsasabi ng parang unplaced na kaagad yung aming kandidata kasi unang-una sa lahat mga kaambisyosa, hindi pa naman po nagsisimula yung pageant. Huwag kayong bida-bida na parang kala nyo kukurunahan na kaagad yung inyong kandidata na si Tonyang. Ko lang yung may lang ako sa inyo mga kaambisyosa. Si Tonyang para din yan si Amanda Obdam. Si Amanda Obdam mga kaambisyosa, nung sumali po yan sa na pinadala ng international pageant ng Thailand, nanalo po siya ng Miss Tourism Metropolitan International 2016. Tapos first runner-up niya ni Amanda Obdam, si Janila Joy Quaton na taga-Pilipinas. Tapos, para din itong si Antonia Porcel na parang nanalo siya sa Miss Supranational 2019. Tapos lumaban ng Miss Universe Thailand, nanalo. Tapos pagdating sa diba si Amanda Obdam mga kaambisyosa, sa hanggang top lang siya pero hindi naman siya kinurunahan ng panahon ni Rabia Mateo. Masyado naman kayong over makapag-predict. Wala pa nga yung contest, hindi pa nga nag-i-start, bida-bida na kayo sa social media. Alam niyo mga kaambisyosa, unang-una sa lahat, dapat hindi kayo nang dadaw ng aming kandidata. Dahil kung kami nga makapagsuporta sa inyong kandidata na parang binibuild up pa namin yung kandidata nyo na sana magkaroon siya ng place. Tapos ganun kayo makapaglait sa aming kandidata na hindi na makakarating ng top 20, hindi na makukuha sa top 20 pa lang. Baka siguro kaya nyo binabash itong si Michelle D dahil
natatakot kayo? Or siya yung magiging tinik ni Antonia Forsyth ngayon, taon na ito? Dahil iba yung atake ni Michelle D. Malaman. Unang-una sa lahat, mga kaambisyosa, kung hindi man si Michelle D, kung hindi niya man pinapakita ni Michelle D yung kanyang video or sinishare yung mga pasarela niya, kung ano ba yung mga styling niya sa susunod na pag dumating ang araw ng Miss Universe, na kompetisyon niya or laban niya, kung hindi niya man pinapakita, malamang mga kaambisyosa, may ginagawa yan na na malaking pasabog na ikakagulat ng madlang people sa buong pageantry. Lahat na pinapadala ng Pilipinas at nanalo dito sa Pilipinas na Miss Universe, mga kaambisyosa, bago yan ipapadala, tinitraining muna yan, sinasala pa yan. Hindi lang sa pasarela, sa styling, sa makeup, kung ano-ano pang mga buisit nang yan. Tapos pati na sa sa communication skills, tinitraining pa din yan, mga kaambisyosa, para pag sumalang siya at lumaban siya sa bansang El Salvador, yung utak niya naka-ready, nakahanda. Kung ano man ang ibato sa kanya, mismo nang nagtatanong sa kanya kung ano yung ganitong Q&A na to. Meaning, takot lang yung mga kapitbahay nating bansa, bakit siya binabash. So, ang akin lang, mga kaambisyosa, sana sa pangbabash nyo kay Michelle D, kung sino man yung sinusuportahan yung kandidata, at sa mga Pinoy na mga ayaw kay Michelle D, kung sino man ang sinusuportahan nyo, sana manalo. Baka kasi ang ending sa kakapang-down nyo sa ating kandidata, siya patuloy ang makurunahan ngayong taon na ito. Kasi ang karma, marunong si karma magbalik sa taong naninira ng kapwa niya. So, ingat-ingat na lang kayo. Yan lamang po, salamat. Hanggang dito lang aking vlog for today. So, sa mga nagandahan at na-amaze sa aking pagpapaliwanag, mga kaambisyosa, at kung nag-enjoy man kayo sa aking vlog for today. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please help me to subscribe and improve my YouTube channel. Yun naman po, salamat, Carla Ambisyosa. Likes and share and click the notifications bell button for more updates, and please comment down below. Yun naman po, salamat. Bye! Magandang umaga! Thank you for watching, mga kaambisyosa. Kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel, Carla Ambisyosa. Likes and share and click the notifications bell button. For more updates, please comment down below.